Alamin na natin ang magiging lagay ng panahon sa mga susunod na oras. Makakasama natin si Jessie Basco live mula sa Pag-asa DOST. Jessie, magandang umaga. Good morning sa inyo dyan at good morning Pilipinas! Live mula sa Pag-asa DOST at alamin na po natin ang latest sa lagay ng panahon. Kung kagabi ay nakaranas po tayo ng maulan na panahon, ngayong umaga naman po at sa mga susunod na oras ay magpapatuloy po yung magandang panahon na nararanasan natin at yan po ay dahil sa reach of high pressure area na nakaka-apekto po yan dito sa May Luzon area. So asahan po natin yung maaraw at na mainit na panahon sa mga susunod na oras. Kaya po asahan din natin yung mga pulupulong pagulan o pagkidat at pagkulog, lalo na po yan sa hapon o gabi. At ang posible po nating maranasan yan hindi lamang dito sa Metro Manila, kung hindi sa iba't bahagi pa ng bansa. Mga kababayan, ngayong buwan nga ng August ay meron po tayong inaasahan na 3 hanggang 4 na bagyo na posibleng pumasok sa bansa. Yan po ay base sa climatological records ng Pag-asa. Pero kung napapansin nyo, ilang araw na lang ay matatapos na ang buwan ng Agosto. At ayon nga kay Pag-asa weather forecaster June Galang, ay hindi na tayo aabot dun sa average na bilang ng tropical cyclones. Kaya naman ngayong buwan ng Agosto, meron na lamang tayong inaasahan na 1 hanggang 2 bagyo na posible pong pumasok sa bansa natin. Ganun pa man, dapat pa rin po ang paghahanda dahil ito po ay bagyo pa rin at nagdudulot pa rin yan ng malalakas na pag-ulan. At syempre mga kababayan, ano-ano nga bang mga panahon ang aasahan natin tuwing buwan ng Agosto? Narito po ang inclement weather during the month of August. Nararanasan po natin ang southwest monsoon o yan po yung hanging habagat at madalas po yung umiira sa may western section ng bansa natin. Kaya naman, nagdudulot ito ng mga pag-ulan lalo na sa may western section ng bansa. Ganon din po ang pag-iral ng mga low pressure area at ito pong mga LPA, posible po itong ma-develop pa sa pagiging bagyo. At kung sakali po na ma-develop ito, apektado rin po tayo ng mga tropical cyclones o mas kilala po natin bilang bagyo. At ngayong buwan nga ng Agosto ay meron pa tayong inaasahan na 1 hanggang 2 bagyo na posibleng pumasok sa bansa natin. Umiiral din po tuwing month of August ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ at yan po ay nagdudulot din ng mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan. Ganon din po ang monsoon trough na nagdudulot din po ng light to moderate rains. Umiiral din po tuwing buwan ng Agosto at tinatawag natin na reach of high pressure area na siyang nakaka-apekto ngayon sa bansa natin lalo na po dito sa Luzon. At ganon din ang pag-iral ng easterlies o yung hangin po mula sa silangan. At syempre po alamin din natin ang update tungkol sa El Nino. Huwag po kayong alis at magbabalik pa ang Panahon TV. Ngayon nga po ay nagkaroon na naman ng pagbaba sa probability ng El Nino. As of August 18, 2014 NOAA report ay meron na lamang chance of El Nino na nag-decrease ng 65%. So asahan po natin na patuloy po bababa yung level o yung temperature dito sa ating Pacific Ocean. Yan po yung nagde-declare ng probability ng El Nino. And as of August 18 nga po, bumaba ito sa 65%. Mga kababayan, yung chance of El Nino natin for 2014 to 2015, ayon nga po sa NOAA report ay nasa 50-50. Kaya naman po, patuloy po tayo mag-monitor sa lagay ng panahon at syempre samahan nyo kami dito sa Panahon TV dahil ihahatid po namin sa inyo ang up-to-date update nga tungkol dito sa El Nino. At yan muna ang latest mula dito sa Pag-asa DOST. Manatiling nakatutok sa Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Maaari niyo pong bisitahin ang aming official social media accounts and website. Ako po ang inyong nakasama, ang inyong weather buddy Jessie Basco na nagsasabing walang dadayig sa taong may alam at laging handa. Good morning. Maraming salamat, Jessie, para sa ating silip panahon.